Ay, pakinggan nyo po ito. Nagsalita na po ang US tungkol po sa Malampaya na poprotektahan tayo. Kita mo? US. Tignan mo naman po yung US. Tinakwil ni Duterte. Pero nandito pa rin po para sa atin. Nandito pa rin. Tumutupad pa rin sa mutual agreement natin. O, pakinggan nyo, sabi ni Trump. States has extended protection to the Philippines' newly discovered natural gas reserves, which lie in the contested waters of the West Philippine Sea. This move is seen as a direct challenge to China's expansive territorial claims over the area, which have been a source of friction between the two nations for years. The Philippine government, having recently announced the discovery of a significant natural gas field... Ayan po kita nyo Nandiyan po yung US. Maraming mga DDS propagandista naman po ang nagbibigay ng masamang ehemplo sa US. Ano sabi? Yung US daw, nakarinig lang daw po ng merong gas na discovery, masyado na naman daw po umiepal sa Pilipinas. Mga tanga, matagal na ang US-Filipino Alliance. Hangin ka pa lang, hindi ka pa sperm cells ng tatay mo, nandyan na yung US. Aray ko. Tapos, dumating si Digong, inalis ang alliance ng US, ano nangyari sa atin? Ano nangyari? O, kita mo yung Pogo. 60% kidnapping rate natin nang may Pogo dito. 60% kidnapping case. Halos araw-araw may kinikidnap. Nung inalis ang Pogo, almost 1% na lang ang kidnapping case sa Pilipinas. Nung nandun tayo sa China, anong nangyari? With alliance with China dahil kay Digong. Mangingisda natin. Nakikiusap sa China para bigyan tayo ng isda. Aray ko. Yan ba gusto mo? Yung US. Nakita mo bang nakialam yan sa international waters natin? Hindi. Nakita mo bang sinakop niya ang West Philippine Sea? Nagtayo sila ng istruktura doon? Nagtayo sila ng base militar doon? Hindi. Sino nagtayo? Yung China. Nagtayo ng man-made island. Nagtayo pa ng military base. Pinayagan pa ni Digong. Proud na proud pa siya. Sa sobrang proud niya, malakas na daw yung China sa West Philippine Sea, pwede na tayong maging probinsya. Aray ko. Kita mo? Ganong kakupal ang gusto yung gawin sa Pilipinas. Ibalik tayo sa China. Putik, pag bumalik tayo sa China, abay, delikado tayo dyan. Wala na. Lahat ngayon na-discover natin sa West Philippine Sea, lalo na yung Malampaya, magpaalam ka na. Tandaan nyo po kung ganing yan. 93 billion cubic meters. Gaano po karami yun? Ilang taon po yun na pwedeng isupply sa buong Pilipinas? 93 billion cubic meters of gas. Ganun po kalupit yun. Di ba? Diretso. Malampaya Reservoir in the West Philippine Sea has been keen to ensure the security of its newly found energy resources. With this in mind, the U.S. has positioned warships in the region to safeguard these valuable reserves, ensuring they are not disrupted by Chinese maritime forces. The move is aligned with the United States' broader commitment to support its allies in the region, particularly the Philippines, in maintaining control over their exclusive economic zones against any unlawful foreign claims. Yan po ang sabi po ng the gas field which could potentially supply energy to millions of Filipinos is located within the Philippine Economic Zone but falls within waters that China claims as a part of its called 9-dash line. Ayan po, nagsalita yung China na gusto nilang angkinin tong Malampaya dahil sakop daw po ng 9-dash line. Anong mangyayari ngayon? Daddy Nestor, shout out. Mami Shelo, shout out. Di ba? Shout out po. Di ba? Ano po mangyayari ngayon? Anong gusto nyo? Ibigay natin sa China yan? Tandaan nyo po, sabi dito ng US, millions of Pilipino ang makikinabang. Sa tingin nyo, pag nabigay sa China yan, dahil inaangkin nila yan via 9-dash line, makikinabang tayo? Di ba?
May nagsabi, gera na lang. Ito po yan eh. Sa tingin niyo po ba, capable po ang China maggera? Hindi po magigera yan. Dahil kung magigera yan, ginera nyo nila yung Taiwan. Di ba? Ginera na nila. Takot yan maggera. Huwag kayong maniwala sa mga FDDS na gera. Putek. Takot yan maggera. Eh doon pala sa Taiwan, dami nila mapapakinabangan, ba't di nila ginigera? Oh. Takot din sila sa US eh. Pero yung US, natatakot ba sa ibang bansa? Hindi sila takot. Yun eh. Diba? Yun. Sa tingin mo, sa kapasidad ni Xi Jinping makipaggera siya? Eh mukhang pera yan. Oh. Dapat ginera nila yung Taiwan. Pero hindi nila ginera. Oh. Bakit? Takot silang mamatay. Takot silang malugi yung pera nila. Oh. Yun. Hindi nila, gera, sasabihin nila gera. Oh. Hindi nila kaya yung US. Puting yung US, gano'ng accurate ang mga pandigma ng US. Yun ang kinakakatuto ng China. Puting jet ng China po ngayon, diesel. Aray ko. Tingnan nyo po, kung mapagmatsyag kayo, tingnan nyo yung mga ginagawa ng China ngayon sa mga military exploration nila. Di ba bumabagsak pa nga sa atin yung mga debris nila? Bumabagsak yung mga rocket nila? Bakit? Wala pa silang kapasidad. Tayo meron? Wala rin. Pero bakit? Ang sa atin, hindi natin bibigay soberanya natin. Tayo, lalaban tayo kung lalaban tayo. Kasalanan ba natin may kaalyado tayong US? Hindi. Kasalanan ba natin may kaalyado tayong Japan? Hindi. Ayan nga yung sinasabi ng Pangulo. Gusto niya, friends to all, enemy to none. Oh. Kaso yung iba binabaligtad eh. Tuta daw tayo ng US. Ako para sa akin, okay maging tuta ng US. Kesa naman maging tuta ng China. Aray ko. Oh. Diba? Kung sa tapang at sa tapang lang, wala pa si Trump. May ginawa na ba ang China sa Taiwan? Wala. Pero naupo si Trump, ilan na ba ang ginawa niya sa ibang bansa na nang lalamang? Hindi ko ako makatrump sa obserbasyon lang. Valenzuela, Iran. Ilan na ba ang ginawa ni Trump? Kasi nga, kung talagang gusto mong kuhanin, at sinasabi ng superpower China, eh ba't di niya ginagawa yung Taiwan? Sinakop niya na. Alanganin siya. Dahil pag sinimulan niya, hindi niya kayang tapusin. Oh. Pag sinimulan niya yung Taiwan, hindi niya kayang tapusin yan. Dahil kaalyado niya ng Japan. Diba? Inuko pa nga ng Japan ang isang isla para tutukan ng China. Nakaabang ang Japan if ever sakupin ng China ang Taiwan. Ganun ang mga super allies. And tayo, nasasakop po tayo sa super allies. European country, 'di ba? European, American at iba't ibang Asia sa atin nakapanig. Tandaan niyo 'yan. Okay? Sabihin, aasa tayo sa iba. Eh, hindi na. Sisimulan natin ang gera. Takot ba kayo? Aray ko. Diba? Takot ba kayo? May matakot. Diretso. Field, which could potentially supply energy to millions of Filipinos, is located within the Philippine but falls within waters that China claims as part of its so-called 9-line, an arbitrary boundary that stretches deep into the South China Sea. Despite the 2016 ruling by the Permanent Court of Arbitration, which declared China's claims to be without legal foundation, Beijing continues to assert its dominance over the region. This U.S. response is viewed by many analysts as a clear signal to China that Washington is ready to take action to ensure the security of not only its own allies, but also international laws governing territory. Kita mo? Nagpayag na po ang US na poprotektahan nila ang West Philippine Sea, especially Malampaya. Kaya hindi na po makakalusot tong China dito. Okay? Kung maggirian man po, wala tayong magagawa eh. Ganyan po talaga. Wala po tayong magagawa. Kung magkagirian po, wala po kasing tandaan nyo po
Gusto ko po sabihin sa inyo, wala po tayong magagawa. Wala pong, ano pong gusto nyo? Sino po ba unang magtatanggol sa ating bansa? Hindi po tayo susunod sa pagkakamali na desisyon. Tandaan nyo, if ever magkaroon ng gera, hindi po ito pagkakamaling pagsunod sa desisyon. Dahil international decision po to sa atin ng West Philippine Sea. Worst case scenario, kung ipagtatanggol natin ang Pilipinas, walang iba kundi tayo. Tandaan nyo po yan. If ever, di ba? If ever po, worst case scenario. Yan po, ganyan po talaga. Walang iba magtatanggol sa Pilipinas kundi tayo. Hindi naman tayo umaasa sa US na, ano dyan ang US? Huwag po natin isipin yon. Nandun tayo sa mutual agreement. Yes, given the fact. Pero, wala tayong choice. Pinanganak ka dito para ipagtanggol ang isang bansa na nakinabang ka. Tandaan nyo, nakinabang tayo sa bansang ito. Andito ang salinlahi natin. Anong gusto mo? Pagtapos mo pakinabangan ang bansa natin, kung saan tinayo mo ang iyong mga lahi at salinlahi na parating, iiwanan mo pagdating ng gera? Gano'n po kasaklap yun? Hindi ko po sinasabi na tayo ay maggera. Pero, kapag lumala po ang sitwasyon, walang magtatanggol. Tandaan nyo mga kababayan, wala pong pagtatanggol sa ating bansa kundi kapwa Pilipino. Tandaan nyo po to, isa pa. Hindi ka lang magiging Pilipino kapag nananalo si Pacquiao. Hindi ka magiging Pilipino kapag may sumisikat na international artist sa ibang bansa. Hindi yung pagiging Pilipino lang. Ang pagiging Pilipino po, tinatayuan mo ang iyong bansa sa harap ng kaaway. Hindi po drama yan. That's the reality. Tayuan natin ang sarili nating bansa sa harap ng kaaway. Sundin natin ang ruling ng international ruling. Sa atin yan. Paano kung magkamali, Nyolo? Wala tayong pakialam. Mga dalubhasa ang nag-aral na sa atin yan. Ang history, kitang-kita natin, sa atin yan. Sa history ng mapa, sa bulok na mapa, sa atin yan. Hindi nyo pwedeng baguhin yan. Ha? Ganyan po ang pagiging Pilipino. Hindi Pilipino ka lang dahil may nananalong boksingero. Hindi yung Pilipino ka lang dahil meron tayong Olympic gold medal. Hindi yung Pilipino ka lang dahil lumahakot tayo sa Asia, sa mga Olympics or mga paligsahan, Gilas Pilipinas, Black Eyed Peas, Jessica Sanchez. Hindi yun ang pagiging Pilipino lang. Ang pagiging Pilipino po, pati soberanya, ipatunayan mo ng pagiging Pilipino mo. Worst case scenario, magkagera, given the fact. Pinagtatanggol natin ang bansa natin. Wala tayong kakayahan, given the fact. Ganun po talaga. Hindi naman nasasaad na porket wala kang kakayahan, hindi mo na pagtatanggol yung bansa mo. Ganun talaga. Ganun talaga. Nasa history na natin yan. Nasa dugo na natin yan. And hindi nyo na kayang baguhin yun. Nakatakda ang itatakda. Pero kung maiiwasan, maiiwasan. Pero ano naman gagawin po natin? Diba? Ano naman po gagawin natin? Kung ito pong malampaya ay gustong sakupin ng China, dahil sakop daw po ng 9-dash line, anong gagawin mo? Papayag ka na lang na ibigay yon nang wala tayong kalaban-laban? Sa tingin mo, ganun ba ang damang direksyon na dapat natin tahakin? Wala tayong gagawin? Nakatulala lang tayo? Sige, sa inyo na yan, di namin kayo kaya eh. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Hindi po natin, sa inyo na yan, China, hindi po namin kayo kaya. Mamamatay kami lahat. Hindi po ganon. Hindi ganon ang senaryo na dapat natin gawin. Hanggang sa dulo ng buhay natin, hanggat di tayo nauubos dito, hindi natin ibibigay ang sa atin. Ganon po ang logic ng isang Pilipino. Nasa history natin yan. Hanggang sa uling patak ng dugo ng bayani natin, ng mga nagtanggol sa kasarinlan natin, ginawa nila yan. Tapos ikaw, hindi mo gagawin
dahil wala sa comfortable zone mo? Idiot! Aray ko. Ikaw talaga. Xi Jinping. Anong silbi? Ha? Anong silbi ng mga tikbalang? Anong silbi ng mga manananggal? Anong silbi ng mga duwende? Nandyan yan. Mga Pilipino yan. Aray ko. Kung ang Japan ay may Voltes 5, meron tayong duwende, manananggal, tikbalang, kapre. Pagsamasamahin natin ang mga mangkukulam. Aray ko. Diba? Oh, wala man tayong Naruto, Voltes 5 ng Japan. Wala man tayong ganon. Wala man tayong Captain America, Avengers ng US. Pero meron tayong manananggal, mangkukulam, tikbalang, kapre. Yan ang advantage natin. Waters. The U.S. Navy has frequently conducted freedom of navigation operations in the area to challenge China's territorial assertions, and this latest move is an extension of that policy. For the Philippines, which has long struggled with the threat of Chinese encroachment on its maritime territory, the protection of these natural gas reserves is of critical importance. The discovery comes at a time when the country is looking to diversify its energy resources and reduce its reliance on imports. However, the presence of U.S. warships also brings... Alam nyo kaya ako lang po nireacto, kasi po trending ang Pilipinas ngayon. Trending po ang malampaya. Nagbigay po ng payag ang China na natasakop daw po ng 9-dash line. Huwag tayong pumayag. Huwag po tayong pumayag. Huwag natin hayaan na una pang nagre-react ang international community kaysa sa sarili nating mga kababayan. Huwag natin payagan yun. Yung international community po, pinagtatanggol tayo tapos ikaw sasabihin mo, labag po yan sa ano natin eh. Wala naman po West Philippine Sea. Putik daig pa tayo ng international community. Sila pinagtatanggol tayo. Ikaw mismo na Pilipino, sasabihin mo, hindi naman natin ano yan eh. South China Sea talaga yan eh. Aray ko. A sharp focus, the broader geopolitical stakes in the South China Sea, where China has increasingly militarized artificial islands and deployed advanced weaponry. The United States' actions align with its broader strategy of countering Chinese influence in the Indo-Pacific region. Yan na po nagpayag na ang si Trump. Ika-counter daw po nila yan. Yang narrative at gagawin ng China na pag-aangkin sa Malampaya Power Plant. Kita nyo, mga ibang bansa pa ang magsabi na dedepensahan namin. Tapos ikaw, Pilipino, sabihin mo, sa kanila talaga yan eh. Sa kanila po talaga yan. Sa kanila po talaga yan, sa kanila po talaga yan. Aray ko. Eddie Barogo Campo, US will kick China ass. Totoo po yan. Totoo po yan. Worst case scenario po, totoo po yan. Wala pong panalo ka pa rin sa US. Wala, putik kung nakita nyo nga po kung gaano kagaling yung kung gaano kagaling ang diversionary tactics to the enemy ng USA. Biro nyo po yung sa Valenzuela. Nagsasayaw-sayaw pa yung Valenzuela president. Akala niya hindi siya mahuhuli. Putik nag-divert po. Dinivert ng China ang attention ng Valenzuela Army. Diba? Binibira nila yung mga Air Force nila. Putik hindi nila alam. Meron nang nasa gitna na isang helicopter lang po. Binibira nila yung mga jet ng USA. Hindi nila alam merong isang helicopter na tahimik lang. Hindi nila nadidetect. Nandun na mismo sa tapat ng building ni President ng Valenzuela. Nagulat na lang siya pagbukas ng pinto. Nandun na yung Special Forces ng USA. Tahimik siyang nailabas. Ganun po yung USA kung bumanat. Diba? Ganyan din po nangyari kay Osama Bin Laden. 2 helicopter lang ang puhunan kay Osama Bin Laden. 2 helicopter lang po ang puhunan ng ginawa ng US dyan. Venezuela, sorry.
Kay Bin Laden, 2 helicopter lang. Nakuha si Bin Laden na matagal na nagtatago. Oh. Diba? Ganun lang kalupit ang US. Aray ko. Yung China, ano pong nangyari? 2 rin po. 2 barko nila nagbanggaan dahil sa Pilipino. Patayin mo si BBM? No joke. Ayun po ang pinaka-nakakahiya. Bakit? Hindi po accurate. Ha? Hindi po accurate ang naka-install sa mga barko ng China. Kasi hindi po kailangan magbanggaan kayo ng barko eh. Kung accurate yon, may automatic shifting po yan. Ganyan po yung mga high-tech ng US. Kapag nadidetect nila, kasi may mga sensor yan eh. Alam nila na yan ay pag-aari ng US tong barko na to. Yung another barko, alam nila. Ngayon, if ever magaganon yan, may sensor yan. Yung China, nagbanggaan sila, ibig sabihin, walang sensor. Oh. Ibig sabihin, palyado. Hindi moderno. Para magbanggaan po. Bihira po yan ha, nagbabanggaan ng mga barko, China lang yan. China lang po yan. Aray ko. China lang po yan. Kasi may ganyan yan eh. May nanonood po kasi ako ng Discovery Channel, mga documentaries ng mga militaries. Nanonood ako niyan. May mga sensor po yan. Nadidetect nila kapag kapwa barko nila. Siyempre, pag nasa field ka na ng karagatan, paano mo madidetect ang yung mga, sa pelikula, manood nyo pa yung sa Netflix, di ba? Oh, yung mga gera, nakikita na, sir, meron po tayo ditong 18 aircraft, aircraft carrier, nadidetect nila. Yung China, hindi nila nadidetect na magkakabanggaan na sila. Walang yung tut, may ganun yun sa pelikula, di ba? Oh. Ganun po yung USA. Alam nila yon. Yung China, hindi nila na-detect, magkakabanggaan na sila. Ibig sabihin, hindi moderno, palyado. Aray ko. Oh, di ba nanonood naman kayo ng Netflix? Nanonood naman kayo ng mga pelikula na gera? Tignan nyo. Ganun po ang moderno. Oh, nalalaman nila kung ilang nautical miles ang layo ng bawat isa. Then, if ever magkakaroon ng collision, meron po yan automatic sa makina ng barko na hindi po umiiwas sa collision ng 2 barko na parehas. Yung China hindi. Dapat kung malapit na silang magbangga, mag-automatic po ang makina nun. Na hindi pwedeng ganon. Wala eh. Ibig sabihin, palyado ang teknolohiya. Aray ko. Oh, yun eh. Putik sa movie. Hindi naman gagawin ng USA ang movie ng mga gera-gera na yan kung hindi yun ang kapasidad nila eh. Oh, sa Iran. Sa Iran, nakita nyo po. Diba? Pinasabog yung base. Yung base lang. Nasaan yung base? Sa ilalim ng lupa. Isipin nyo paano nakapasok yung missile sa ilalim ng lupa. Aray ko. Oh. Nasa hamunin mo, USA. Maaring mabilis sa salita ang China, Xi Jinping. Pero mabilis naman ang teknolohiya ng Amerika at Japan. Baka sa Japan lang, voltage 5 tapos kayo eh. Aray ko. Oh, ayan po ayan po ang sinasabi natin na ang China po ay nagmumungot ngayon dito po sa Malampaya dahil nakaamoy na naman po ng mga sariwang dugo na parang Dracula. Ganyan po yung mga Dracula eh. Na pag nakakaamoy ng sariwang dugo, di ba? Parang Dracula. Gusto niya pong kagatin, sipsipin na naman. Ang Malampaya. Pero ang sabi ng US, hindi nyo nasasakupan yan, China. Ha? Nandiyan ang US po para barikadan po ang ating Malampaya. At ngayon po, as of the moment,
nakabarikada po dyan ang ating Coast Guard within the area po para po proteksyonan niyang malampaya. Dahil kapag napunta po siya sa China yan, putek, isa po yan sa dahilan kung bakit po isa po yan sa magiging dahilan sa pagpapagawa po nila at pagpapalakas po ng kanilang depensa o kanilang military. Gagamitin po nila sa kanilang military yan. And wag natin payagan yun. Ha? Wag po natin payagan yun dahil sa atin po yan. Gumising po tayo. Sabi ni Rain Inicose, ako ay Pilipino, tayo ay Pilipino, dapat lang ipagtanggol ang sariling yaman natin ng Pilipinas. PBBM lang nag-isip ng kapakanan. Totoo yan. Totoo yan. BBM lang talaga pinakamalakas. Sabi ni Your Philippine Face, kaya nga pinatigilid ko ang exploration ng malampayan noon kasi nga, part yan ng usapan nila ng sea, ibigay na lang natin yan. Tubig at bato lang yan. Tangang DDS. Aray ko.